Shoutout sa mga unang nag-comment. At sa inyong lahat sa pagsuporta at panunood. Ang susunod na episode ay abangan sa susunod na linggo. Salamat po. Huwag kalimutan mag-like and subscribe upang maabangan pa ang mga susunod na recap. Nang magkaharap ang dalawang ito, natahimik ng kaunti ang lalaking sumasalubong kay Jin Hyuk dahil hindi siya na ito nakikilala. Ginamit na lamang ni Jin Hyuk ang kanyang Eye of Truth para tingnan ang impormasyon tungkol sa kanya, at dahil sa mga epekto ng kanyang stats ay nawala ang malaking agwat sa kanilang mga level. Nagawa ngayon niyang makita ang status window ng kanyang target at nalaman na ang lalaking ito ay si Chun Yusung na nasa level 29 at isang swordsman na may unique ability na tinatawag na Song of Swords. Mayroon itong mga skill na Soul Chasing Sword Energy na nasa level 6, Battlefield Selection na nasa level 5, level 4 na Soul Chasing Sword Arts at marami pang iba. Para makakopya siya ng skill ay kinakailangan niyang talunin ang lalaking ito gamit ang espada na pinaniniwala niyang pinakamalakas kaysa sinuman sa buong mundo. Nagsimulang maalala ni Jin Hyuk ang espada na may nakaukit na Qianlong Veto na nawala mula sa museo. Kung taglay ng lalaking ito ang espadang iyon ay dapat na siya ang kanyang kakilala noon. Noong isa pang laro na Tower of Trials ay mayroong isang siraulo na kahit na napakaraming beses na natalo sa kanya ay ipinagpatuloy na kalabanan na ito at sinundan siya sa loob ng laro kahit na saan pa man siya o kaya naman anong kanyang ginagawa. Ang lalaking ito ay may napakatinding konsepto ng pagiging isang mandirigma. Alam niya na ang lalaking kaharap niya ngayon ay ang baliw na stalker na palagi siyang sinusundan sa laro. Nang marinig ito ni Chun Yusung, naiinis ito dahil hindi niya inaakala na hindi siya na ito makikilala dahil lamang naging katotohanan ang laro at nakikita lamang siya sa ganung paraan. Pinagsabihan na lamang ni Jin Hyuk ang lalaking ito at sinabi na hindi niya ito naalala dahil ayaw niyang paniwalaan ang kanyang nakita sa museo. Alam niya na ito ang punyeta na palagi siyang sinusundan araw-araw para kalabanan ito, ngunit palagi lamang na natatalo laban sa kanya. Habang patuloy na itinutok ang kanyang espada ay sinabi ni Chun Yusung na sa pagkakataong ito ay magiging iba na ang resulta ng kanilang magiging laban. Ipinangako na ito na dahil nagsimula sila sa parehong pagkakataon mula sa simula ay sigurado na siya na hindi ito makakatakas pa at matatalo na ito. Walang masyadong pakialam si Jin Hyuk dito at sinabihan siya na hindi niya ito paipigilan kung gusto talaga na ito na makipaglaban, ngunit tinanong niya kung magiging ayos lang ba siya. Itinulak na ito si Teresa sa kanyang likuran na mabilis tumakbo papunta sa kanilang kinaroroonan at sinabi na hindi mananatili ang kanyang kasamahan na hahayaan itong sugurin siya. Seryoso si Teresa na papatungo doon na napansin agad ni Chun Yusung at nakilala na ito ang Saintess ng Europe. Mukhang may dinala ito na nakaiinis na kakampi ngayon, ngunit hindi nahahayaan ni Chun Yusung na makialam ang sinuman sa kanilang magiging laban kaya ginamit na ito ang kanyang level 5 skill na Battlefield Selection. Itinaas na ito ang kanyang espada at habang hawak ng dalawang kamay ay itinutusok ito sa lupa na nagdulot ng matinding puwersa na nagpabitak sa nakapaligid na sahig. Habang nangyayari ito ay may napansin si Jin Hyuk sa gilid na kumikinang ng kulay lila. Nilapit niya ang kanyang kamay dito at sinubukang kitlin ang isang kumikinang na bagay mula sa maliit na butas sa isang post. Mula sa malayo ay nakita ni Teresa na nabibitak ang espasyo at nagsisimulang bumuo ang isang limitadong domain kung saan nag-alala ito sa kapakanan ni Jin Hyuk. Lumingon si Jin Hyuk sa kanya at habang hawak ang kanyang pinupulot na maliit na holen na nagpapalabas ng kakaibang enerhiya ay sinabihan niya ito na magkikita rin naman sila mamaya agad. Walang nagawa si Teresa para habulin ang dalawa at pigilan ang pagtakip kay Jin Hyuk ng siraulong stalker na iyon. Sa loob ng kanyang domain ay napunta ngayon ang dalawa at nagharap kung saan walang sinuman ang maaaring makialam mula sa labas. Inihanda muli ni Chun Yusung ang kanyang espada at sinabi ngayon na wala nang makakagambala sa kanila ay susubukan niya muli itong kalabanan at patunayan ang kanyang sarili. Sunod na ginamit ni Chun Yusung ang kanyang skill na one-on-one na pinataas ang lahat ng kanyang stats ng 10%.
Sa kabilang banda naman ay nabawasan ng 10% ang lahat ng stats ng kalaban na ito na si Jin Hyuk na medyo hindi niya ikinatuwa. Nakita na lamang ni Jin Hyuk na lumalapit ang lalaking ito at alam niya na sa kasalukuyan ay pinapahina siya ng mga skill ng punyeta na ito na battlefield selection at one-on-one. Napabuntong hininga na lamang siya at alam niya na ang sitwasyon na kinaroroonan niya ngayon ay nagiging masyadong mahirap at nalulugi siya. Kahit na ganito pa man ay hindi mabura sa kanyang mukha ang ngiti dahil sa tuwang nararamdaman na ito. Lumabas ngayon ang notification ng sistema at ipinaalam na dahil nasa sagad na si Jin Hyuk sa isang napakaluging sitwasyon at labanan ay nagamit ang special na kondisyon ng kanyang skill na fusion. Ipinaliwanag na kung ang isang sitwasyon ay nagiging napakahirap at lugi para sa orihinal na kondisyon para kopyahin ang skill ay inaayos at ipinapababa ang kondisyon ayon sa kinakaharap na itong sitwasyon. Pinayagan ngayon si Jin Hyuk na kopyahin ang skill kahit na hindi pa na ito nagagawang kumpletuhin ang kondisyon. Pinili agad ni Jin Hyuk na kopyahin ang unique ability ni Chunyu Sung at tagumpay siyang nakuha ang Song of Swords na isang S-rank na unique ability. Ang Song of Swords ay pinataas ang kanyang pagkakaintindi ng espada ng 200% kung saan ang kanyang katawan ay natural na susunod sa pinakamainam na daan para sa kanyang espada at ang kanyang mga pandama ay sobrang tumaas. Lumabas sa itaas ng ulo ni Jin Hyuk ang kanyang kinokopyang skill habang sinubukan na itong basahin ang impormasyon tungkol dito hanggang sa ipinaalam na lamang sa kanya na ang kanyang kinopyang skill ay itatala sa kanyang memory of the world. Sa pagtingin ni Jin Hyuk na kumokopya lamang ay naiinis agad si Chunyu Sung dahil inakala na ito na hindi na naman siya pinapansin at sinabihan si Jin Hyuk na huwag maging masyadong relax sa kanyang harapan. Hindi kinabahan si Jin Hyuk sa kanyang kinakaharap na napakalaking pagkaluging laban at inilabas na lamang ang kanyang punyal. Nagpalitan ang dalawang ito ng kanilang mga pag-atake kung saan madaling hinarangan ni Jin Hyuk ang espada ni Chunyu Sung. Nang makita ito ni Chunyu Sung ay naiinis na lamang ito sa punyeta ang kaharap niya at tinanong kung anong kanyang pinaplano at anong nangyari sa kanyang paraan ng pakikipaglaban na umaasa sa katamtamang layo lamang. Hindi na ito maintindihan kung bakit ito nakikipaglaban sa kanya gamit lamang ang isang punyal kaya naman sumagot si Jin Hyuk at sinabi na sapat na ang ganito para sa kanya sa ngayon dahil mukhang masaya naman ang paggamit ng mga espada. Sa pagsabi na ito ni Jin Hyuk ay mas naiinis pa si Chunyu Sung at ginamit ang kanyang skill na Soul Chasing Sword Energy na nasa level 6. Mula sa pagkuha ng kanyang posisyon ay mabilis na itong inihampas ang kanyang espada na naging sanhi para bumuo ng isang pag-atake mula sa kanyang sword energy. Mabilis niya itong pinasundan, ngunit napunta lamang si Jin Hyuk sa gitna ng dalawang pag-ataking ito at tinanong si Chunyu Sung kung hindi ba masyadong nagpapakahirap ito para lamang talunin siya at gumagamit ito ng sword energy laban sa isang baguhan na gumagamit ng espada katulad niya. Pinakyuhan siya ng lalaking ito at sinabi na hindi ito naniniwala na isa itong baguhan at isang kagaguhan lamang na tinatawag na ito ang kanyang sarili na isang baguhan. Tiningnan ni Jin Hyuk ang kanyang punyal at alam niya na babasagin itong susubukan niyang labanan ang sword energy ni Chunyu Sung nang hindi ito gumagamit ng kanyang sariling sword energy. Inilabas ni Jin Hyuk ang kanyang pinulot na itim na holen at gagamitin ito para makasabay ito sa sword energy ng lalaking ito. Inilapit ni Jin Hyuk ang holen sa kanyang punyal at alam niya na sa tulong na ito ay magkakaroon siya ng kakayahan na makipaglaban sa sword energy ni Chunyu Sung. Pinag-isa niya ang kanyang Song of Swords at Demonic Soul Peel. Sa kanyang paghahalo ay nagkaisa ngayon ang dalawa at hinigup ng kanyang punyal ang peel. Para dito ay ginamit ang kanyang skill na fusion para pag-isahin ang skill na Song of Swords at item na Demonic Soul Peel. Sa ginawang ito ni Jin Hyuk ay nagpakawala siya ng maliwanag na ilaw na naging masyadong nakakasilaw kay Chunyu Sung na pinigilan ito sa kanyang pag-atake. Mula sa kinaroroonan ni Jin Hyuk ay makikita na lamang ang kanyang punyal na kumikinang hanggang sa natanggap na ito ang notification na ipinaalam sa kanyang na natanggap na ito ang SS rank ability na tinatawag na Grave of Swords. Sa tulong ng skill na ito ay pinataas ang kanyang pagkakaintindi sa espada ng 500%
porsyento kung saan natural na susundin ng kanyang katawan ang pinakamagandang daan para sa kanyang espada na sa parehong pagkakataon ay pinabot ang pandama ng kanyang katawan sa pinakamataas na estado. Ipinaalam din na ito ang isa sa mga unique ability na kinakailangan para matanggap ang titulo ng isang Sword Demon. Mula sa kanyang kinatatayuan ay itinutok ni Jin Hyuk ang kanyang punyal kay Chunyusang habang nababalot ito ng kakaibang enerhiya. Ginamit ngayon ang kanyang unique ability na Grave of Swords at ang kanyang Night of the Black Moon. Nararamdaman ni Jin Hyuk na nagwawala ang kanyang katawan at dugo sa paggamit ng kanyang skill na ito at alam niya na hindi pa ito aabot sa maliit na bahagi ng normal na itong lakas dahil hindi ito kayang patagilan ng kanyang magic power kaya naman alam niya na kinakailangan niya itong pataasin sa lalong madaling panahon. Natulala si Chunyusang na pinanood si Jin Hyuk na ginamit ang kanyang skill at hindi makapaniwala dito. Agad niyang naramdaman ang hindi kapanipaniwalang lakas na pinakawalan ni Jin Hyuk. Iniisip na ito na dapat na lahat ay nasa kanyang panig at may napakalaki itong kaalaman dahil nasa isang lugar siya na pinakamaganda para sa kanya at ang kanyang kalaban ay hindi rin ginagamit ang pinakasanay na itong paraan ng pakikipaglaban. Naiinis ngayon ang lalaking ito at hindi makapaniwala na bakit hindi ito nanalo laban kay Jin Hyuk. Naalala na ito na sa loob ng laro ay palagi siyang natatalo kung saan binubugbog lamang siya ni Jin Hyuk. Pati sa labas ng Tower of Trials ay ginawa na ito ang lahat para lamang matalo ito. Ngunit wala pa rin nangyari. Ito ang naging sanhi ng kanyang sobrang galit at napasigaw na lamang na tinanong kung bakit hindi niya malampasan si Jin Hyuk. Hindi niya natanggap ang kanyang kasalukuyang sitwasyon at nagpakawala na lamang ng napakaraming sword/papunta sa direksyon ni Jin Hyuk, ngunit nakita niya na nakatayo lamang ito at walang takot na pinanood ang mga paparating na mga pag-atake hanggang sa madali niya itong hinarangan. Sunod na sumugod si Jin Hyuk at sinira ang lahat ng mga pag-atake na binitawan sa kanya. Tumakbo siya papunta sa kinaroroonan ni Chunyusang at ginamit ang kanyang konsentrasyon. Sa kanyang nakikita ay hindi makapaniwala si Chunyusang na nagawang kontrahin ni Jin Hyuk ang lahat ng kanyang mga sword energy gamit ang kanyang sariling mga pag-atake. Agad na nagtungo si Jin Hyuk sa likuran ng lalaking ito at sinabi na nakipaglaban na ito sa isang nilalang na mas mabilis pa na gumagamit ng mas malakas na skill na ikanasawa ito. Mula sa kanyang likuran ay itinaas ni Jin Hyuk ang kanyang punyal para ihanda ang kanyang pag-atake. Sa isang iglap ay binitawan niya ito, ngunit nagawa ni Chunyusang na itaas ang kanyang espada para kontrahin ito, ngunit nahihirapan siya sabayan ang lakas na pinakawalan ni Jin Hyuk sa kanya. Nagpatuloy siya na salagin ito hanggang sa hindi na niya nakakayanan at nawalan ng balanse. Dumulas ang punyal ni Jin Hyuk sa espada ni Chunyusang hanggang sa tinamaan na ito ang hawakan. Mula doon ay ginamit ni Jin Hyuk ang pagkakataon para tanggalin ito mula sa kanyang kamay at paliparin ito papalayo sa kanya. Napunta ang kanyang espada sa malayo na nakausli na lamang habang nakaluhod sa kanyang harapan si Chunyusang. Napasabi na lamang si Jin Hyuk na mukhang siya na naman ang nanalo sa pagkakataong ito, ngunit hindi siya nakakasiguro kung ilang beses na nauulit ang pangyayaring ito. Habang nakaluhod pa rin sa kanyang harapan ay sinabi ni Chunyusang na ito na ang ika-138 na pagkakataon na natalo siya kaya naman nakikiusap ito kay Jin Hyuk na patayin na lamang ito. Ngumiti si Jin Hyuk sa kanyang harapan hanggang sa sinabi ni Chunyusang na ito na mukhang magiging ika-139 na pagkakataon na sa susunod nilang pagharap. Pagkarinig ni Chunyusang dito ay nagulat na lamang siya. Hanggang sa ipinagpatuloy ni Jin Hyuk na magsalita at sinabi na dapat na alam na ito na ang Tower of Trials ay hindi isang simpleng bagay na maaari lamang niyang hindi pagtuunan ng pansin dahil ito ang klase ng lugar kung saan pati ang mga ranker ay namamatay sa oras na pinabayaan nila ang kanilang bantay sa mga kalaban kaya naman kinakailangan nila ng napakaraming malalakas na player sa abot ng mayroon lalo na kung sila ay kasing lakas ni Chunyusang. Inilapit ni Jin Hyuk ang kanyang kaliwang palad kay Chunyusang para tulungan ito. Mukhang nakuha ang pansin ng lalaking ito na natulala na lamang dahil sa kanyang narinig na tinawag siyang isang malakas na player.
Sa kabila ng pagkaantig ng puso ng lalaking ito ay ngumiti si Jin Hyuk sa kanyang kalooban at alam niya na aabutin siya ng 6 na araw para manggopya ng isa pang skill mula sa parehong tao kaya naman hindi na niya kailangan pang hanapin si Chun Yu-sang para kopyahin ang mga skill na ito. Dahil nakakasiguro ito na dadalhin lamang na ito ang kanyang sarili at ang kanyang mga bagong makukuhang skill sa kanya. Sa pakikipag-usap niya sa lalaking ito ay ginamit niya ang communion at sa pagkukumbinsi na ito ay tinanggap ni Chun Yu-sang ang kanyang tulong para tumayo. Tumalikod ito at umalis habang inaamin ang kanyang pagkatalo sa pagkakataon na ito, ngunit sinabihan niya si Jin Hyuk na kinakailangan niyang alalahanin ang isang bagay dahil sisiguraduhin na ito na magiging iba ang resulta sa susunod nilang paghaharap. Malawak lamang ang ngiti ni Jin Hyuk at hinihintay ang susunod na pagkakataon ng kanilang pagkikita. Nawala ngayon ang epekto ang battlefield selection ni Chun Yu-sang at nakita ngayon ni Teresa ang dalawa. Bago tuluyang umalis ang stalker na ito ay may naalala siya at sinabi kay Jin Hyuk na hindi pa na ito alam ang kanyang tunay na pangalan. Sumagot lamang si Jin Hyuk at sinabi na wala naman silang uri ng relasyon kaya naman bakit na ito gusto malaman ang kanyang pangalan. Dahil sa ayaw naman sabihin ni Jin Hyuk ang tunay niyang pangalan kay Chun Yu-sang ay napagpasyahan na ito na tawagin siya sa kanyang orihinal na pangalan. Nang marinig ito ni Jin Hyuk ay nagtaka na lamang siya kung anong ibig sabihin na ito hanggang sa naalala niya ang kanyang pangalan sa Tower of Trials. Kinikilabutan na lamang ito at nagmakaawa na huwag sabihin ng lalaking ito ang kanyang pangalan, ngunit lumingon lamang si Chun Yu-sang at binanggit ang kanyang pangalan na utot. Si Teresa na nakarinig na ito ay nagtaka na lamang sa kanyang narinig habang si Jin Hyuk ay napagpasyahan na sabihin na lamang ang tunay na itong pangalan kay Chun Yu-sang. Sa kabilang bahagi ng dungeon ay matatagpuan ang grupo ni Chen Won kung saan tinanong nila ang kanilang pinuno kung hindi ba tinalo na nila ang mga halimaw na nasa kanilang harapan. Nagtaka ang kanilang pinuno kung anong tinutukoy na ito kung saan ipinaliwanag na lamang ng kanyang kasamahan na ang kanyang detection magic ay nakakakita ng magic pova sa kanilang harapan. Nagawa na nilang patayin ang lahat ng mga halimaw doon kaya naman wala na dapat matitira. Patuloy na itong tiningnan ang kanyang detection magic at nakita na ang halimaw na iyon ay paparating sa kanilang kinaroroonan. Nag-alala ang mga ito hanggang sa nagulat sila sa nagpakita sa kanilang harapan at hindi makapaniwala dahil isang iron golem na napakataas ay lumitaw sa kanilang harapan na may nakasakay sa likuran na ito. Napansin nila ang lalaking ito at nakita ang isang nilalang na may mahabang puting buhok at mahabang tenga na nakasuot ng damit na para sa isang maharlika. Tiningnan ni Chen Won ang anyo ng lalaking ito at agad na nakilala na isa itong high-rankang vampire. Bumaba ang vampire mula sa pagkakapatong na ito at dumapa ang palad sa sahig. Yumuko ito sa harapan ng mga tao at binati sila sa kanilang pagdating at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Baileys na isa sa mga alagad at Blood King ng tinatawag na progenitor na nagmamay-ari ng dungeon na iyon. Sa pagpapakita ng vampire ay nagulat agad ang lahat at itinutok ang kanilang mga espada sa kanya, ngunit hindi ito masyadong pinakialaman. Tinanong si Baileys ni Chen Won kung bakit ito nagtungo sa kanila at dapat na may dahilan sa kanyang pagpunta doon ng kusa. Napansin ng vampire na mukhang si Chen Won ang boss ng grupong iyon kaya naman binigyan niya ito ng isang alok. Inilapit ng vampire ang kanyang daliri sa espada at binigyan sila ng dalawang pagpipilian kung susundin nila siya ng hindi pumapalag kasama ang lahat ng naruroon o kaya naman ay mamatay na lamang. Sinubitan ni Baileys ang kanyang daliri sa espada at ang dugong dumanak dito ay nagtungo sa sahig. Nagsimulang ma-activate ang blood fisting skill doon at ang dugong nahulog mula sa kanya ay umagos sa sahig at nagtungo sa lahat ng miyembro ng party na naruroon. Nagsimulang lumutang sa himpapawid ang mga kasamahan ni Chen Won na binalot ng dugo na hindi nila maipaliwanag kung ano ang nasa kanilang mga katawan, ngunit ang alam lamang nila ay hindi sila makaalis mula sa hawak na ito. Sa isang iglap ay pinaligiran sila ng kulay pulang likido na ito na binalot sa kanilang mga katawan at binawian agad sila ng buhay.
Si Chenwon na nakakita na ito ay hindi makapaniwala sa sinapit ng kanyang kasamahan habang sinabi ng vampire na nagbabago ng hitsura na mas gugustuhin ba nila na mahuli ang kanyang mga kasamahan pagkatapos na ang kalahati sa kanila ay maging kanyang tanghalian. Sa pagkakumpleto ng kanilang grupo ay binuksan na nina Jin Hyuk at Teresa ang libingan kung saan kinuha ni Teresa ang kanyang ninanais mula sa taong iyon. Hinarap niya ito habang sinubukan gamitan ng kapangyarihan na naging sanhi para kuminang ito ng maliwanag. Ginamit niya ang kanyang level 5 skill na Sacred Decipherment at binalot ng kanyang kapangyarihan ang isang item na tinatawag na Frozen Tear. Ang item na ito ay isang SSS rank na item at maaaring pagkunan ng 100 Magic Pova at kahit na tumaas ang Magic Pova na maaaring makuha dito kapag hinihigop mula sa item ay maaari itong lubhang pinsalain ang gumagamit kung hindi tama ang proseso. Mula dito ay nakatanggap ng 12 na Magic Pova si Jin Hyuk. Ang item na ito ay nakuha ni Jin Hyuk kasama ng Demonic Soul Peel at karaniwan ay kinakailangan gugulin ng napakaraming oras para higupin ang kapangyarihan mula sa Frozen Tear, ngunit nagawa na niya nang makakuha ng 12 statement sa tulong ng Divine Pova ni Teresa. Medyo pagod ito ngayon sa kanyang ginawa, ngunit natuwa itong tinanong si Jin Hyuk kung iyon lang ba ang kanyang maitutulong kung saan sumagot ito at sinabi na sapat na ito para sa kanya sa ngayon. Habang nag-uusap sila doon ay nagulat na lamang si Teresa sa kanyang nakikita mula sa notification ng system dahil ipinaalam sa kanya na ang nagmamay-ari ng dungeon ay binibigyan ngayon siya ng isang paanyaya. Kung gusto nilang iligtas ang mga miyembro ng attack force, kinakailangan nilang magtungo sa pinakamalalim na bahagi ng dungeon kung saan gagantimpalaan sila ng karapatan na makipagkita sa nagmamay-ari ng dungeon. Kung tatanggapin nila ang misyon na ito ay hindi gagalaw ang mga halimaw at mawawala ang bisa ng mga patibong. Nanlungo si Teresa dahil mukhang ang mga miyembro ng kanilang grupo ay dinudukot at nagiging mga bihag. Alam ni Teresa na kinakailangan na itong umalis at itinago ang Frozen Tear. Hindi ito nagkaroon ng kahit anumang dahilan para magdalawang isip kung magagawa lamang niyang mailigtas ang isang miyembro ng attack force. Ngunit may malaking bagay siyang iniisip at kung magagawa niyang talunin ang tinatawag na progenitor kung makakapunta siya doon. Nag-aalala ito na kung kaharap niya ang progenitor ay baka sumuko lamang ito sa kanyang palad. Alam ni Teresa na imposibleng talunin ang progenitor nang hindi nagkakaroon ng isang attack force. Napaisip na lamang si Teresa kung magiging iba ba ang kasalukuyang sitwasyon kung nanatili lamang ito nakasama ang grupo. Alam niya sa kanyang sarili na ang tanging gusto lamang niya ay ang protektahan ang mas maraming tao sa pamamagitan ng pagiging isang paladin kaya naman iba ang kanyang desisyon ginawa. Nang marinig ito ni Chun Yusang ay nawalan siya ng interes at napabuntong hininga na lamang habang sinabi na dahil wala siyang kinalaman sa attack force ay maaari na siyang umalis mula roon. Naglakad ito paalis at habang nilalampasan si Teresa ay may ninais itong sabihin sa kanya na kung nagkakaroon ito ng mahirap na oras na magdesisyon ay kinakailangan niyang isipin na ang punyeta na kasama niya na si Jin Hyuk ay isang makasariling punyeta na nawalan ng kahit anumang dangal. Ipinaliwanag niya na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit niya ito kinamumuhian. Kahit na ganito pa man ay maaari niyang siguruhin sa kanya ang isang bagay tungkol kay Jin Hyuk dahil ang tanging tao sa mundo na kaya niyang talunin ang progenitor sa pagkakataong ito ay si Jin Hyuk lamang. Tuluyang naglakad paalis si Chun Yusang mula roon at dahil sa kanyang sinabi ay nagsimulang pag-isipan ni Teresa ang tungkol sa isang bagay. Natahimik ito ng kaunti at may naiintindihan ngayon hanggang sa napangiti ito at nagpasalamat sa kanyang naging payo. Lumapit ito kay Jin Hyuk habang sinabi na gusto na ito ang bumuo ng kontrata para bumuo ng isang party at para dito ay babayaran niya siya. Ipinaliwanag ni Jin Hyuk sa kanya na ang kanyang sinisingil ay hindi mura kaya naman nakakasiguro ba ito na makakaya niya ang sinisingil na ito. Sinigurado naman sa kanya ni Teresa na ibibigay niya kung gaano man karaming coins ang gugustuhin na ito basta tulungan niya siyang talunin ang progenitor. Nang makita ito ni Jin Hyuk ay mukhang pinaplano talaga ng babaeng ito na pumunta kahit na anuman ang mangyari kaya naman tinanggap niya ang alok mula kay Teresa at sinabi na subukan nilang magtagumpay sa kanilang gagawin.
Tinanggap nilang dalawa ang quest at dahil dito ay natulog na ang mga halimaw.